one, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. A declaration of faith to be spiritually well-fed, emotionally happier, and materially super blessed because of our Lord Jesus Christ. So say it every day. Ito'y pagpapala sa ating spirit, soul, and body. Amen po, mga kapatid. Amen. So let's begin. And our series is still under the topic entitled, everybody, Charis. It is the gift of favor for everyday life. No? Baka part 30 na po ito, tatanungin ka ng iba, ano ba yung charis? Ito po yung Greek word na ang ibig sabihin po ay favor. No? Amen po mga kapatid? And this is the gift of favor for everyday life. Kaya po, ang pabor ay binibigay ng Diyos even sa mga undeserving. Kaya po, napakabuti talaga ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen po mga kapatid? So, sino po ang mga deserving na tumanggap ng pabor? Next po, the greatest thing that ever happened to us is when, kailan? When we got born again. Do you believe that? Amen po mga kapatid? Ito bang pinakamagandang nangyari sa buhay mo? Na ikaw ay naka-attend dito sa OCW Pampanga at na born again ang iyong spirit? Amen mga kapatid? Nung water baptism, ay palakpakan po pala natin mga nabaptize. Yan, 16 souls, nabigay na yung certificate. Or on Sunday na lang. On Sunday, okay? Yung isa pong nanay na nagpatotoo, si Nanay Abariento, sabi niya, buti na lang, hindi pa nahuli ang lahat at naka-attend ako sa church natin, naintindihan ko ang mga salita ng Diyos, kaya alam ko, pag ako'y nawala, diretso ako pupunta sa langit. Amen mga kapatid? Palakpakan nga natin ang Diyos na buhay. That is a very good testimony. Sabi nga kila Roel, kila Ruti, pack up na. Diba? Lahat na ng pagpapagod namin ng buong araw na yon ay bayad na. Bakit? Isang kaluluwa na ligtas para sa Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya palakpakan po natin ang Diyos na buhay. So it's always been our joy na kami po ay maglingkod po sa inyo. Kaya po, huwag niyo pong hahayaan na ang inyong mga mahal sa buhay ay hindi po maka-attend sa ating church at ma-born again. Can you amen? Amen. So, papakita ko ulit, man has three parts, the spirit, soul, and body. Sasabihin niyo po yun ha, the spirit, soul, and body. Anong na-born again dyan? Our spirit. Kaya tatlong bahagi tayo. Tandaan mo, kahit yumaman ka sa body, yumaman ka sa katalinuhan, sa iyong soul, sa iyong emotion, pero ang iyong spirit ay hindi na born again, you are 1/3 empty. Amen mga kapatid? May kulang ka pa rin. At hanapin mo yon sapagkat ang kasapatan nun ay walang iba, kundi ang ating Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Pumalakpak nga po ang lahat ng na-born again dito. Thank you so much. So, nung na-born again ka, may kasunod pa ba tayong gagawin? Meron pa po ba? Mayroon. Next po? Next. Look at this. The next greatest thing you need to do after you got born again is renewing your mind. Sabi sa katabi, renewing your mind. No? Amen mga kapatid? Ang susunod na gagawin mo, pakita ko ulit sa inyo yung diagram. Next. Nung na-born again ka, sa iyong spirit, ang susunod na gagawin mo yan, renewing of the mind sa iyong soul, sa iyong kaluluwa. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Kaya po, ang renewing of the mind ay nasa soul part. It is the mind, emotion, and will. Kaya nung na-born again ka sa spirit, sabihin sa katabi, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Yan, balik mo ulit yung diagram. Tingnan mo, nung na-born again ka, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Kasi may gagawin pa ang Diyos sa iyong kaluluwa. Babaguhin niya ang iyong kaisipan. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Amen. Therefore, next, seeing God's blessing requires renewing of the mind. At pag sinabing renewing, it process po yan. Hindi bigla-bigla. Kaya tinan nyo kahit magsasampung taon na po tayo dito, pag sinabi ng Diyos na magaling ka na, sabi ng iba, pag meron siyang sakit karamdaman, kailangan pumunta akong doktor. Kailangan ako magpa-check up. Kailangan ako uminom. Bakit? It is a process. Sabi mo nga process. Hindi naman kagad pwedeng isaksak mo yan sa isang tao para paniwalaan niya. Pero, marami ang nasasayang. Tama ba mga kapatid? Na sana kung naniwala kang magaling ka na, hindi ka na nagpa-check up,
At the same time, pinagaling ka na ng Diyos, naipon mo pa ang iyong pera sa bangko, hindi sa ospital. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya sabihin sa tabi, baguhin mo ng isip mo. Magaling ka na, mayaman ka na, super blessed ka. Amen mga kapatid? Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala. Therefore, next, renew your mind means, ano sabi? It means change the way you think. Ano pa? Make it new. Think new thoughts, bagong kaisipan, or thinking God's thoughts about you. Maganda ang iniisip ng Diyos para sa iyo. Ano po ba yung mga bagay na iyon? Ang unang dapat mong isipin ay ito. Next, I am what the Bible says I am. At ang ikalawa naman ay, next, I have what the Bible says I have. At ang ikatlong dapat mong isipin ay, everybody, I can do what the Bible says I can do. Wow, kakaiba to. No? Pag itong iyong inisip, magkakaroon ka na ng bagong kaisipan. Therefore, next, our thoughts must agree with God's thoughts. Ang isip mo, dapat umaayon yan. Saan? Sa kaisipan ng Diyos. Ano po bang kaisipan ng Diyos? Next po ulit. The Bible is God's written thoughts. No? Ang Biblia po, kaya dapat may Bible ka. Kasi iyan ang nakasulat na kaisipan ng Diyos na buhay. So, we must agree with God's written thoughts or we must agree with the Bible. Do you agree with the Bible? Naniniwala po ba kayo sa Biblia? Amen. So, ang mga naniniwala lamang dito ay yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Romans 10:17, look at this. So then, faith comes from hearing the message, and the message comes through preaching Christ. No? So the moment na born again ka, nagkakaroon ka na ng pananampalataya. Bakit? Kasi nakikinig ka na ng salita ng Diyos. Umaattend ka na sa Bible study, umaattend ka na dito sa midweek service, even Sunday service, at hindi lang yan, nagsusulat ka pa. Amen po mga kapatid? Amen. So tingnan nyo po yung diagram. Habang nakikinig ka ng Word of God, nagkakaroon ka ng faith or pananampalataya, at dahil doon, unti-unti, dahan-dahan, sabihin nga natin, dahan-dahan, in process na nababago ang iyong kaisipan, renewing of the mind. Kaya pakipindot, brother, sister. Ano mangyayari? Ang iyong pananampalataya ay tatagos sa iyong kaluluwa at ito'y makikita na sa iyong katawan, in the body. Amen mga kapatid? Kung isa yung born again spirit, naniniwala kang magaling ka na at ito'y tumawid sa iyong kaisipan at nakita sa iyong katawan, nakikita nga, aba, it's a miracle. Sabi ng mga doktor, hindi ka kayang pagalingin, pero dahil sa iyong pananampalataya na ikaw ay naniniwala, gumaling na ang iyong sakit at karamdaman sa iyong katawan. Can you hear amen? Amen po ba? Sige, palakpakan natin ng Diyos. So that is how important faith is. Dapat naniniwala ka sa Diyos. Naniniwala ka ba sa Diyos? Ano pa nga po ba ang pananampalataya? Basahin ulit natin. Hebrews 11, verse 1. Everybody? Now, faith is the assurance of the things we hope for, being proof of the things we do not see and the conviction of their reality. Faith perceiving as the real fact that is not revealed to the senses. No? Ang pananampalataya ay kasiguraduhan, assurance, pruweba, proof na ito nga po'y nangyari na sa ating mga buhay. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Bawa, ikaw ay nangangailangan ng pera. Ikaw ba'y naniniwala na may darating na pera? Nakita mo na? Hindi pa. Anong sabi? Anong kailangan? Faith. Assurance of the things you hope for. Lord, alam ko darating na yan. Bukas. Amen? The proof of the things we do not yet see. Naaamoy ko na. Kahit wala pa. Tama mga kapatid? Kaya sabi naman ng iba, kasi ginagamit mo na ang iyong pang-anim na sense. That is your faith. Amen na kapatid? Nakikita mo ang mga bagay na hindi mo nakikita kasi ipinapakita ito ng Diyos sa iyo in your born-again spirit. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Therefore, look at this. You cannot walk by faith unless ano?
unless you renew your mind. Tama mga kapatid? Kahit ilang turo ko ang gagawin ko sa inyo, kung ayaw mo na lumakad sa pananampalataya, wala kang kayang ideklara. Yung mga sumasabay, in Jesus, I am super blessed, I am Macarius. Pero ang totoo, hindi sila naniniwala. Bukang bibig lamang. Can you amen? Bakit? Kasi kung may pananampalataya ka, yung iba may ganun, in Jesus, I am super blessed, I am Macarius. Diba? Alam na alam nila, mangyayari sa buhay nila yan. Amen mga kapatid? And look at those people na nagdideklara na sila ay super blessed. Pinayaman, pinaganda na ang buhay, at pinaasenso na sila ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Amen. Dapat bukang bibig mo ang mga pinaniniwalaan mo. Can you amen? Amen po ba? Ikaw ba'y naniniwalang makakatapos ka ng pag-aaral? Sasabihin mo, ako makakatapos akong pag-aaral. Wala kang pamasahe, makakatapos ako ng pag-aaral. Tama mga kapatid? Amen? Meron kang sakit, karamdaman, may nakapaka, may sakit ka. Hindi, magaling na ako. Amen mga kapatid? Kung yan ang iyong pananampalataya, yun ang lagi mong sinasabi. At ito'y dahilan dahil binago mo na ang iyong kaisipan. Can you amen? Amen. Therefore, walking by faith is agreeing with God regardless of what you say in natural. No? Sa tingin mo, parang hindi ka makakatapos, nagkakaproblema ang pamilya nyo, sa tingin mo, mamamatay ka na sa iyong sakit, natural yan na nakikita mo. Pero sa iyong pananampalataya, pag umagri ka sa Diyos, ang Diyos na nagbibigay ng kalusugan, ng kayamanan, ay kayang i-bypass ang anumang natural na bagay para ikaw ay pagpalain ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Shout amen! We call that what? Miracle. Amen mga kapatid? Naniniwala ba kayo sa milagro? Sino sa inyo ang gusto ng milagro sa kanyang buhay? Pumalakpak po ng malakas sa Diyos. Lord, ako, kailangan ko ng milagro. Amen po ba mga kapatid? And miracles happen to those who believe. Can you hear amen? Amen. Therefore, next, everybody, do not disagree with God. Do not. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, balikan po natin ang 20 na I ams na sinasabi ng Biblia tungkol po sa atin. So, balikan ulit natin. Next po. I am what the Bible says I am. No? Number 1. Ano po yon, everybody? I am perfectly loved by God. Number 2, I am completely forgiven. Number 3, I am holy and righteous like God. Number 4, I am a child of God. Number 5, I am a new person inside. Number 6, next po, I am super blessed. Amen? Number 7, I am happier than happy. Number 8, I am rich. Number 9, I am healed. Number 10, I am like Christ. 11, I am anointed. Wow. Number 12, I am untouchable in Christ. Walang anumang pakana ni Satan ang mananaig sa iyo. Amen? Number 13, I am inseparable from Christ. 14, I am an ambassador of Christ. 15, I am heir of God and co-heir, tagapagmana kasama ni Kristo. 16, I am a habitation of God. Nandito ang Diyos sa akin. 17, I am redeemed from the curse. Kaya wala nang sumpa ang mananaig sa iyo. Christian ka na. Anak ka na ng Diyos. Amen? 18, I am seated with Christ. 19, I am complete in Christ. And finally, 20, I am a winner. Palakpakan nga natin ang Diyos. Woo! Sana nakuha nyo yon. Amen? Pwede nyong gamitin yung 20 na yan sa iyong pananalangin. And look, if you do that, brothers and sisters, it will make your prayers more effective. Amen mga kapatid? Kasi ang nagsabi nito ay ang Diyos na pinaglilingkuran natin sa Biblia. Can you hear amen? Amen. So, let's continue with the second thoughts of God about us. Ngayong gabi, alamin natin ano naman yung meron tayo ayon sa Biblia. Amen mga kapatid? Ano bang meron ka ngayon? Meron ka bang pera? Ayan.
Meron ka bang pagmamay-ari na properties? Amen? Amen. Ano nga po ba ang mga bagay na meron tayo? So let's declare first. Sabihin natin, I have what the Bible says I have. Sige, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. I have what the Bible says I have. Do you believe that? Ano nga po ba yung meron tayo na sinasabi ng Biblia? Number 1. Ito po pinakamahalaga sa lahat. Huwag mo kakalimutan. I have eternal life. Amen mga kapatid? Tapos na ang ating pag-aaral. Pag naintindihan mo na ikaw ay may buhay na walang hanggan kay Kristo. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kasi dito tayo magsisimula at dito rin tayo magtatapos. Amen po ba mga kapatid? Amen. Therefore, next po, eternal life, everybody, eternal life is a present possession of every true believer on this side of life. Do you believe that? Kailan tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Tatanungin ko po kayo. Kailan tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kapag patay na tayo o habang buhay pa tayo? Palapakan nga natin ang Diyos. Tama po. Habang buhay pa tayo. Kasi dati ang turo sa atin, pagkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, pag patay ka na. Mali. Dito po sa Biblia na ating pinaniniwalaan, may buhay na walang hanggan ka na kahit buhay ka pa. Can you amen? That's enjoyable. Kasi napakaganda. It is a present possession. Pag-aari mo habang nasa lupa at buhay ka pa. Amen mga kapatid? Pero sino pong meron nito? Sabi ng statement. Sino pong meron? Only those who are true believer. Dapat totoo, naniniwala ka sa ating Diyos na buhay. Can you amen? Amen po ba? Naniniwala ka ba na ang Diyos kaya kang bigyan ng buhay na walang hanggan? Naniniwala ka bang meron ka ng buhay na walang hanggan? Amen. Basahin natin, 1 John 5:10. Anyone who believes in the Son of God, sino yun? Jesus, has this testimony in his heart. Anyone who does not believe, God has made him out to be a liar because he has not believed the testimony God has given about his Son. No? So ang ginamit po na tense dito or tenses ay has. No? Na ang ibig sabihin po nito, it indicates time of the action, present tense. At ang sabi rito, ngayon, nangyari na, nagkaroon ka na ngayon ng ano? Buhay na walang hanggan. Ano po yon? Your testimony. Bakit? Kasi you believe in the Son of God. Sino po yung tinutukoy na yon? Si Jesus. Do you get that mga kapatid? Sabi rito, anyone who believes in the Son of God, Jesus, has this testimony. And what is that testimony? Verse 11. 11, next. And this is the testimony. Everybody, God has given us, ano daw? Look at that. Ang Diyos, binigyan ka na ng eternal life. Buhay na walang hanggan. And this life is na kanino? In His Son, Jesus. Amen po? Amen po ba? Ang ginamit po na salita rito ay given. Past tense po yon. No? Ibig sabihin, ibinigay na. Hindi ibibigay pa lang, ibinigay na. Kailan binigay? Dahil kay Jesus. Amen po mga kapatid? Ano ang ibinigay sa atin? Eternal life or buhay na walang hanggan. Gusto niyo po ba ng buhay na walang hanggan? Alam niyo ba na kayo ang pinakamayaman na tao kahit wala kayong pera, pero meron kayong buhay na walang hanggan? Amen mga kapatid? Amen po ba? Bakit? Kasi ang buhay na walang hanggan, ito ang magsisiguro sa'yo na buhay ka magpakailanman. Do you get that? Amen. Kaya lang naman tayo nagtatrabaho sa mundong ito para may pambili ka ng gamot, may pambili ka ng pagkain, may pambayad ka sa mga bills mo. Tama? Para mabuhay ka. Get this, brothers and sisters. God has given us eternal life through His Son, Jesus. Amen? Kaya hindi mo kailangan paghirapan. Pag si Kristo ay nasa iyo, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala. Do you believe that?
Next po, verse 12. Verse 12, 1 John 5:12. He who has the Son has life. Pag nasa iyo si Kristo, meron ka ng buhay. He who does not have the Son of God does not have life. Malinaw nililiw ng Biblia. Pag wala kang Kristo sa puso, wala kang buhay na walang hanggan. Kahit maghirap ka pa na maghirap dito at magsumikap sa mundong ito, hindi ka mabubuhay ng matagal. Amen po mga kapatid? Amen po? Pero pag si Kristo ay nasa iyo, mayroon kang buhay na walang hanggan. Sinong nagbigay? Sinong nagbigay? Si Jesus. Verse 13, next. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that, look at that, you may know that you have eternal life. No? Isinulat po ni John sa Biblia para palaging ipaalala sa atin, sa mga Christians, sa mga believers, na mayroon kang buhay na walang hanggan kay Kristo. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya dapat alam mo, kabisado mo ang 1 John 5 verse 10 to 13. Kasi itong ipapaalala mo sa Diyos. My Lord, naniniwala ako sa iyong salita. Sinulat mo sa 1 John 10 to 13. Dahil si Kristo ay nasa akin, ako na ay may buhay na walang hanggan. Can you amen? You have eternal life. At ang salita pong know in Greek word is, next po, ido. Sabi nga natin, ido. Yan. It means to see, makita, to identify by any of the senses, kagaya ng mata, to pay attention, observe, to turn the eyes, the mind, your attention to anything. So, ibig sabihin, nakikita mo. Halimbawa, may nakikita po ba kayong piano sa ating stage? Nakikita nyo po ba? O ako lang nakakita. So, totoo, ido. You see it. Mayroong piano. Ano pa? Literally, to know of anything, be sure, discover, get knowledge, or understand any fact or natural knowledge. No? At anong katotohanan or fact ang sinasabi sa lahat ng mga believers, sa lahat ng mga Christian? Ano po yon? Pag naging Christian ka, meron kang buhay na walang hanggan. Do you believe that, mga kapatid? Ido. Kailangan nakikita mo, kahit hindi mo pa nakikita. Alam mo sa iyong sarili para hindi ka kinakabahan. Can you hear amen? Amen po ba? Halimbawa, pumunta ka sa mall at ikaw ay napadaan sa mga babasagin. Normally, pag ang isang tao ay walang dalang pera, ganito po yung lumakad. Baka makasagi Tama ba mga kapatid? Walang pambayad. Pero pag yan ay may laman ng bulsa, tumumbo pa. No? Kung makasagi, okay lang. Hindi natatakot kasi alam niya meron siyang pambayad. Can you amen? Ganon din ang mga anak ng Diyos. Dahil alam mo na ikaw ay may buhay na walang hanggan, hindi ka natatakot ano man ang mangyari sa buhay na ito kasi sigurado uuwi ka kasama sa ating Diyos na buhay sa langit. Shout amen! Are you sure? Talaga ba? Pag ikaw ay kinuha ni Lord, ikaw ba ay talagang diretso sa langit? Ido, you should know. Sabi sa katabi, you should know. Can you hear amen? Oh, look at this. Sabi ni Pastor Gani. Next, everybody. If you are a true believer of Jesus Christ, dapat totoo it is what? Natural for you to know that you have eternal life. Amen mga kapatid? Kung totoo na anak ka ng Diyos totoong tumanggap ka kay Kristo, dapat natural, alam mo, pag namatay ka, pag pumikit ang iyong mata, pag nagpantay ang iyong mga paa, uuwi ka sa langit, may buhay na walang hanggan ka, hindi ka mamamatay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Oh, si Sia, pumapalakpak, no? Ay, alam niya at naiintindihan niya yung aking sinasabi. Amen po mga kapatid? Amen Sia? Amen. 1 Corinthians 2, verse 12, sabi rito, we have not received the spirit of the world, but the Spirit who is from God. Sino yan? The Holy Spirit, that we may understand. Ano yung maintindihan natin? That God has freely
given us. Ang banal na Espiritu, palaging ipapaalala sa atin, anak, may buhay na walang hanggan ka. Huwag kang matakot sa anumang pakana at ilusyon at pandaraya ni Satanas. Amen mga kapatid? Amen po ba? Oh, look at this. Look at the diagram again. Anong na-born again sa atin? Our spirit. At nasaan ang buhay na walang hanggan? In our born again spirit. Sino nakakaalam na may buhay na walang hanggan ka? In your born again spirit. Sino nagpapaalala na may born again, na ikaw ay may eternal life? Ang Holy Spirit. Pinapaalala lagi sa iyo. Amen po mga kapatid? Samantalang ang iyong soul and body does not know. Hindi nila alam. Ha? Pagka medyo kumalam lang ang sikmura, nako, langit pa ba ako? Kailangan natin magtrabaho ako, no? Para ako ay mabuhay. Brothers and sisters, sabi ng Panginoon, ikaw ay may buhay na walang hanggan na in your born again spirit. Shout amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Do you know that? Amen. Again, next po, again, eternal life is a present possession, pag-aari mo ngayon of every true believer on this side of life. Wow. No? Salamat, Lord. At least meron akong pag-aari, buhay na walang hanggan. Ano po ang pruweba natin dyan? John chapter 10, verse 10, letter B sa New King James Version. Please read along with me. Sino yan? Jesus had come that they may have life. Ano yun? Zoe life, God's life. That they may have it more abundantly. Marami. John 10:10 sa New King James naman. Sa NIV, Jesus, have come that they may have life, Zoe, and have it to the full. No? Sagad mo na. Ibigay mo na lahat. Ano pa? John 10:10, letter B sa today's English version. Jesus, have come in order that you might have life. Ano yon? Zoe. Life in all its fullness. No? Tinodo na. Spirit, soul, and body. Tinodo na ang pagpapala. Ano pa? Sa NLT, my purpose. Sino yon? Jesus' purpose is to give them, look at that, a rich and satisfying life. Magkaiba yung mayaman lang pero problemado. Tama ba mga kapatid? Ito, mayaman na, satisfied pa. Naglilingkod, hindi nawawala sa gawain at patuloy po na pinagpapala pa rin ng ating Diyos na buhay. Shout amen! Are you still with me mga kapatid? And finally, John 10:10 sa Amplified, sino yan? Jesus came that they may have, look at that, they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Amen po ba? Yan ang tunay na pinagpapala, yung merong pag-apaw na pagpapala sa Kanya. Amen mga kapatid? Amen po ba? Anong ibig sabihin? Pag ikaw ay pinagpala ng sobra-sobra, nanlilibre ka. Nagbibigay ka sa gawain. Tumutulong ka sa iyong kapwa. Amen na kapatid? Until it overflows. Can I hear amen? Gusto niyo po ba yun mga kapatid? Amen po ba? Na ikaw ay lalong pagpapalain ng sobra-sobra ng ating Diyos na buhay. Therefore, next, ang summary po ng John 10:10, tingnan ulit natin sa iba't ibang version. Sa New King James Version, sabi, abundant life. Sa NIV, today's English version, life in all its fullness. Todo na. Sa NLT, rich and satisfying life. Ganda. Sa Amplified version, enjoy life in abundance till it overflows. Gusto niyo po ba yun? Hindi lang ikaw ang pinagpala, kundi ang iyong kapamilya, ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga ka-churchmate, ang iyong mga kaklase, kasi sobrang pinagpala ka ng ating Diyos na buhay. Can you amen? Amen po ba? Ang tanong ay, kaya mo bang paniwalaan ito? Kaya mo po ba? Naniniwala ka ba na may maganda ka ng buhay kay Kristo? Pumalakpak nga po ang lahat ng may buhay na walang hanggan kay Kristo. Maliwanag po ba yun mga kapatid? Amen. Next, number 2. Ano po yun? I have the mind of Christ. Sabi nga natin, I have the mind of
Christ. Totoo po ba ito? Meron ka na bang kaisipan ni Kristo? Kaya sabi mo, ang tagal naman ng pastor na ito. Samantalang sabi ni Kristo kay Martha, di ba? Martha, Martha, si Mary, mas pinili niya yung mas mahalaga. Ano po yun? Nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi nagluluto, hindi nagtatrabaho. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So look at this. The default status of our natural mind is this. Tatlo po yan. Ang ating normal na kaisipan, number one, it is depraved. Pag sinabing depraved, corrupt, evil, puro masama ang gusto. Sabi na, magsimba ka, ayoko. Depraved. Number two, sinful or makasalanan. Ano pa? Number three, worldly. Sa Tagalog ay makamundo. Puro layaw ng laman ang gusto niya. So, ganitong kalagayan ng ating isip noong ikaw ay wala pa kay Kristo. Totoo po ba yun mga kapatid? Amen po ba? Sino sa inyo ang madaling na akay dito sa church? Halika, sama ka sa church. Sabi, ayoko. Basta magkaibigan tayo. Pero pag church, iba na yan. Diba? Bakit? That is the default status of the mind of a person without Jesus Christ. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Pero buti na lang naging Christian ka. Masaya ka ba naging Christian ka? Because you have the mind of Christ. 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Tandaan niyo ang verse na to. For who has known the mind of the Lord that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Mayroon kang kaisipan ni Kristo. At nasaan ang kaisipan na yan? Pakita ko ulit yung diagram. In your spirit, soul, or body. Nasaan po ang ating mind of Christ? It is in our born again spirit. Ano ang meron sa kaluluwa? Your natural mind. Yung nag-iisip ka, yung intellect mo, talino. Pero sa yung katawan, may isip din tayo dyan. That is the brain, yung utak mismo, yung ginagawang sisig pag sa baboy. No? So yun yung natural naman na isip or brain organ. Amen po mga kapatid? So the mind of Christ is deposited in your born again spirit. Ano ngayon? Dahil doon, nakakagawa ka na ng mga kaisipan kagaya ni Kristo. Amen mga kapatid? Minsan may ugali ka na ni Kristo. Pag nagsalita ka ay may pagmamahal. Pag ikaw ay gumawa ng kabutihan ay may pagmamahal. Can you hear amen? Amen po ba? Because you have now the mind of Christ. Is that clear? Amen po ba? Si Kristo po ba ay nagbibigay sa gawain ng Panginoon? Ganun na po bang isip natin? Amen. Thank you, Lord. Next, number 3. I have what the Bible says I have. What is that? Number 3, I have the love of God. Say it again. I have the love of God. Ang Diyos ay binigyan ka na ng kanyang pagmamahal. Ano po ang binigay niya? Romans 5:5. And hope does not disappoint us because God has poured out. Sabihin mo nga, poured out. Yan. His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. No? Ibinuhos na ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Saan? Sa ating mga puso at ibinigay sa atin. If we're going to dig deeper and have a word study on the word poured out, ang Greek word po ng poured out ay ekkeo. Sabi nga natin, ekkeo. Very good. No? Pag sinabing poured out, simple lang, ibuhos. Yan ang ibig sabihin niyan, isalin. Pero literally, ito pang mas maganda, malalim na ibig sabihin. It means gush out. Sabi nga natin, gush out. No? It means, it is used in perfect tense. That means the action is done and the actor is at rest, but the result of the action continues. Ibig sabihin, yung gumawa nito, tapos na siya, wala na siyang ginagawa, pero yung resulta ng kanyang ginagawa ay nagpapatuloy pa rin. Amen po ba mga kapatid? At ano yon? Yung pag-ibig na binigay niya ay hindi tumitigil na dumadaloy at dumadaloy at dumadaloy sa ating mga buhay. Can you hear amen? Amen po ba? Ang poured out, ekkeo, means gush out. Now, what is the difference? Next po. What is the difference between
pour out, and gush out. Do you want to know? Gusto niyo po bang malaman? Sinabi ko na kanina, pero tingnan natin sa isang picture. Ito ang ibig sabihin ng pour out. Amen po ba mga kapatid? Tingnan ninyo. Ano naman ang ibig sabihin ng gush out? Hawak kayo mabuti. Yan. Nakita niyo po yung tao? Ano po yung puti? Yun yung tubig. Malaki po bang pagkakaiba ng poured out sa gush out? Malaki po ba? Napakalaki. Sabihin sa katabi, napakalaki. Yung pour out, ganun tayo magmahal. Amen mga kapatid? Ganun ang tao magmahal. Na kapag naubusan na, wala na. Di mo na ako mahal, di na rin kita mahal. Amen mga kapatid? Pero ang Diyos kakaiba. Gush out. Rumaragasa. Bumubulwak. Aanurin ka niya ng pagmamahal niya, ng awa, ng biyaya, ng pagpapatawad. Kaya kung sa tingin mo, ang sama-sama mo na, hahanap ang Diyos ng dahilan para yakapin ka pa rin at mahalin ka pa rin sapagkat mahal na mahal ka ng ating Diyos na buhay. Shout amen! Hindi ba kayo natutuwa niyan? Pumalakpak nga po ang naniniwala. Biruin mo, no? Lord, ang sama ko. Sabi ng Diyos, halika, halika. Tama mga kapatid? Tama po ba? Amen po ba? Ganyan magmahal ang magulang sa isang anak. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Hindi siya mauubusan ng dahilan. His love is unconditional, sacrificial, true love. Tama po ba? Totoong magmahal ang ating Diyos. Are you happy with that? Amen. 1 John 4:19, we love because He first loved us. Kaya ikaw, marunong ka na rin magmahal. Kahit minsan iniinis ka, bahala ka na sa buhay mo. Basta ako, mahal ako ng Diyos. Amen na kapatid? Amen po ba? Kaya bilang ganti, inutusan tayo na tayo rin ang umibig sa mga hindi kaibig-ibig. Sino ba yung mga hindi kaibig-ibig? Yung mga kaaway mo. Yung jowa mo. yung laging kinaiinisan ng mga tao. Basahin natin. Anong sabi ni Lord? Luke 6:27, but I tell you who hear me, what Jesus said, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Amen na kapatid? Wow. Patatapos lang ang gulo, ang gera, kung ang igaganti mo ay love, agape. Amen mga kapatid? Hindi po dahas, hindi sakitan, hindi gantihan, armas o patayan. Love is the answer. Can you hear amen? Amen. Is that clear? Amen. Next, number 4. Mabilis lamang po ito. Number 4, next po, I have the fruit of the Holy Spirit. Meron tayong bunga ng banal na Espiritu. 1 Corinthians 6:19, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Amen po? Ang banal na Espiritu, nung na-born again ka, ay nananahan na sa iyo. Not in the body, not in your soul, but in your, saan daw? Born again spirit. Templo ng Diyos ang iyong born again spirit. Amen po ba mga kapatid? Nandyan ang banal na Espiritu. Kaya sabi ko, pag totoong Christian ka, hindi ka kayang ma-demon possess. Kasi ang nakaupo sa iyong born again spirit ay ang banal na Espiritu. Hindi sila pwedeng magtabi. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? At syempre, sabi ng Biblia, greater is He that is within me. So kahit tumabi man si Satanas, tatalsik lang din siya. Kasi napakalakas ng Espiritu na nasa iyo. Is that clear mga kapatid? Itong maganda. May bunga yung Espiritu na yon, yung Holy Spirit na nananahan sa iyo. Ano po yung mga bunga? Balikan natin. Galatians 5:22-23. Ano po yan? Everybody. But the fruit of the Spirit is, everybody, love, joy, peace, ano pa? Long-suffering or patience, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance or self-control. Against such, there is no law. Amen po mga kapatid? So nakikita na sa iyong katawan. Now, nasaan po ang fruit of the Spirit? Next po, pakipindot ulit.
Is it in the body, in the soul, or in the spirit? Nasaan? Ang bunga ng banal na spirito ay nasa ating born again spirit. It is deposited in your born again spirit. Kaya tingnan nyo po, ang ating pong kaisipan, ang ating kaluluwa, ang magsisilbing switch valve para pong sa gripo, yung switch ng gripo. Pag ito hindi mo pinihit, may dadaloy ba na tubig? Wala. Pero pag ito'y binuksan mo, kapag open ang iyong kaisipan, lahat ng sinasabi ng Biblia in your born again spirit, pasensoso ka na, mapagmahal ka na, ikaw ay humble, ikaw ay may self-control, mabait ka, lahat ito ay tatagas na sa iyong kaluluwa at makikita na sa iyong katawan. Aba, dati mainitin ang ulo nito but ngayon parang cool na lang. Amen mga kapatid? Pero minsan nagagalit pa rin kasi sinasara mo ang iyong isip. Sabi sa katabi, buksan mo ang iyong kaisipan. Amen mga kapatid? Sabi ng Biblia, mabait ka, gentle ka, with self-control ka. Kaya huwag ka nang palaaway. Kinari, amen? Amen po ba? So if you do that, you have a renewed mind, lahat ng bunga ng banal na spirito ay makikita sa iyong binagong buhay in your body. Kinari, amen? Palapakan nga po natin ating Diyos na buhay. Do you believe that mga kapatid? Sino po sa inyo ang matagal nang na-born again? 5 years? 10 years? May nakikita na bang bunga? O kahit, ano ba yung sa mangga, Brad Edwin, yung bulaklak na hindi pa naman bunga yun diba? May ganun na ba? Nang pasensya? Dapat mayroon na. Tama mga kapatid? At una sa lahat dyan, dapat yung love. Marunong kang umibig kasi anak ka ng Diyos na mapagmahal. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you learning so far? Amen po ba? And finally, ito, panghuli, number 5. Dito tayo magtatapos. Number 5, I have at least one charismatic gift. No? Dapat meron ka at least one. Isang regalo, charismatic gift from the Lord. Tatanungin ko kayo, meron ba kayong regalo mula sa Diyos? Meron ba kayong talent, skill na binigay ng Diyos sa inyo? Meron po ba? O sabi na iba, Pastor, mula nung simula hanggang ngayon, taga-upo lang talaga ako rito. Wala akong ibang gagawin, Pastor. Wala. Kung wala, hindi ka na born again. Tama mga kapatid? Kasi look at that. If you are born again in your spirit, you have at least one charismatic gift. Amen po mga kapatid? O, tingnan nyo po. Next, only the believers have a spiritual gift. No? Are you a believer of Christ? Anak ka ba ng Diyos? So, meron kang spiritual na regalo or kaloob mula sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Sabi po ng 1 Corinthians 2:14, letter A, the man without spirit, not born again, does not accept the things, the spiritual gifts that come from the Spirit of God. No? Kahit anong bigay sa iyo ng Diyos, tatanggihan mo. Sabi ng Diyos, magbigay ka, ang dami mong kinita. Kinita ko to, akin to. Tama ba? Kasi hindi mo tinatanggap yung sinasabi ng banal na spirito. Sabi pa ng today's English version, mas maganda yung salin na ito. 1 Corinthians 2:14, everybody. Whoever does not have the Spirit, not born again, look at this, cannot receive the gifts. Ano yan? The spiritual gifts that come from God's Spirit or Holy Spirit. No? Kaya kung hindi ka na born again, walang isang regalo. Totoo yun. Wala kang gagawin sa loob ng church. So ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na. Dapat may isa. Sabi sa katabi, dapat may isa na ginagawa ka sa loob ng church. Can you hear amen? Ano bang ginagawa mo? Ano po bang ginagawa nyo sa church? Meron po ba? Kahit man lang taga-ayos ng upuan, taga-walis. Ito po'y kaloob mula sa Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? Therefore, next, every Christian, everybody, every Christian has at least one charismatic gift. Are you a Christian? Amen. Meron kang dapat isang kaloob. 1 Corinthians 7:7, sabi ni Pablo, I wish that all men were as I am. But each man, bawat isa,
has his own gift from God. One has this gift, another has. Si Pablo, ang dami niyang gift mula sa Lord. Sabi niya, sana lahat katulad ko eh. Pero hindi. Each man has his own gift from God. Ito masipag magsulat, ito pa-picture-picture lang, bahala ng Lord sa kanila. Basta sila ay merong sariling kaloob mula sa Diyos. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. So, kung totoong Christian ka, meron kang gift mula sa Lord, mula sa banal na Espiritu. Para saan? Bakit ba tayo binibigyan ng kaloob ng Diyos? Bakit po? Anyone? Raven, bakit tayo binibigyan ng kaloob ni Lord? Ate Joy, bakit? Para? Maglingkod. Palapakan naman natin si Ate Joy. First time ko nagtanong in our Bible study. Bakit ka binibigyan ng regalo, ng talento, ng abilidad ng banal na Espiritu? Para tumulong sa gawain ng ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Tumutulong ka ba? Anong naitulong? Amen po mga kapatid? Amen po ba? Sapagkat tayo ay iisang katawan. Ang inyo po bang kamay ay tumutulong sa inyo para kayo maligo, para kayo kumain? Amen mga kapatid? Pero pag ang kamay na yan, sabi niya, mula ngayon, nagtatampo ko sa iyo, Gani, hindi ka nakakain. Anong gagawin ni Gani? Susunggaban mo na lang. Now, here's the thing. Dahil isang katawan tayo, rather than competing, walang competition sa church dapat ang ginagawa natin, rather than competing, is cooperating. Amen mga kapatid? Pagkakaisa, pagtutulungan, nagko-contribute ang bawat isa. Bakit? Sapagkat kapag ang lahat ay tulong-tulong, ang buong katawan ang nakikinabang. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Sige, palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Kaya sabihin sa katabi, tumulong ka naman sa gawain ng Diyos. Yung piso mo, ilan tayo dito ngayon? Sabi natin 20, 30, piso-piso, edi meron tayong 30 pesos. Amen mga kapatid? Pambili ng sibuyas. Para sa sopas sa linggo. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? So rather than competition, hindi po. Walang competition sa loob ng church. Dapat tayo ay mayroong cooperation. Is that clear mga kapatid? Amen. Sabi po rito, next, there are 3 kinds of gift. Dapat malaman mo ito. Ano po yon? First is natural gift. Mayroong mga tao na magaling talagang kumanta. Bata pa lang, maganda ng boses. Natural gift. Ano po yung pangalawa? Learned gift. Ikaw ba nung bata ka, marunong ka na mag-adobo? Nung 5 years old ka? Hindi pa. Pero ngayon, marunong ka na ba? Learned gift. Natutunan mo habang ikaw ay tumatanda. And the third one is, everybody, is spiritual gift. Ito po ay the moment you got born again. Nung na-born again ka, binibigyan ka na ng Diyos ng kaloob mula sa ating Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? So silipin ulit natin yung mga kaloob at dito tayo magtatapos. What are the charismatic gifts? Sulat nyo po yung verse. 1 Corinthians 12, 8 to 11. Kayo na pong magbasa, but I give you the summarized item of the gifts. Number 1 is, everybody, word of wisdom. No? Number 2 is word of knowledge. Number 3, faith or pananampalataya. Number 4, healing, pagpapagaling. Number 5, miracles, no? Pagpapagaling ng mga imposible. Number 6, prophecy. Number 7, discerning of spirits. Ay, hindi sa Diyos yan. Gawa-gawa lang yan. It is a gift. Number 8, speaking in tongues. Na ibig sabihin, nagsasalita ka ng tinig ng ibang lengguwahe, ibang bansa. 9, interpretation of tongues. No? May nag-speaking in tongues, di naintindihan, ikaw ang nagpapaliwanag. Meron pa po, in Romans chapter 12, verse 6 to 8, sulat nyo yan. Ano po yon? Prophesying. Pagpapahayag. Ano pa? Number 2, baka meron ka nito. Serving. Ikaw ba yung nagsaserve ng pagkain? Amen? Ikaw ba, dito po kayo umupo, mas makakapakinig kayo dito. Amen mga kapatid?
Serving. Number 3, ano po yan? Teaching. Tinuturuan mo ba ang iyong mga kamiyembro, ang iyong ka-care group? Amen? Amen. Number 4, encouraging. Kaya mo ba ito? Kaya mo yan. Alika, pagpipray kita. It is also a gift. Number 5, ito, dapat meron ka nito. Generous giving. O at least giving. Kayo po ba yung nagbibigay sa gawain ng Diyos? Taas nga po ang kamay ng nagbigay nung linggo. Taas nga. Amen? Palapakan nga natin sila. At yung mga hindi po nagtaas, magsisi na kayo. Amen mga kapatid? Sapagkat ito ay kaloob sa atin ng Diyos na buhay. Banal na Espiritu. Kinari, amen? Amen po ba? And number 6, ano po yon? Leadership. No? Ikaw ay nagiging tagapanguna. Number 7, finally, mercy. No? Nagiging maawain ka. Hindi lamang sa nangangailangan, kundi sa katawan na ibinigay sa iyo ng Diyos, sa katawan ni Kristo. Amen po ba? So tingnan niyo po yan. Mayroon ka ba ng mga kaloob na ito sa iyong buhay? Meron po ba? So gamitin mo yan para ikaw ay maglingkod sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan po natin ang Panginoon. So silipin ulit natin ang 5 na I have. Sige, upo ng maayos. 5 I have na sinasabi ng Bible. Sabihin muna natin. I have. No. Sabihin muna natin yung title. I have what the Bible says I have. Number 1, I have eternal life. Number 2, I have the mind of Christ. Number 3, I have the love of God. Number 4, I have the fruit of the Holy Spirit. And number 5, I have at least 1 charismatic gift. Do you believe that, mga kapatid? So again, let's declare. Next po. 1, 2, 3. Next po. 1, 2, 3, go! I have what the Bible says I have. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen po, mga kapatid? Amen. May natutunan po ba kayo? What is our Macarius Challenge? Everybody, yun pa rin. Renew your mind and agree with God. Sa pa nga po, renew your mind and agree with God. Amen po? So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Let us pray. Panginoon, salamat po sapagkat you have once again reminded us of the fact and the truth from the Word of God of the things that we have already in our lives. And it happened the moment that we have surrendered our life to you, the moment that we give our life to you, we fully surrender everything that we have into your hands, Lord. The moment that you make us your children, we became born again in our spirit. Lord, we believe in the Bible. We believe in the truth that's written on it. At patuloy po, Panginoon, na lagi naming tatayuan ang mga katotohanan na ito sa aming buhay. Na anuman ang mangyari, pabagsakin man kami ng anumang sitwasyon sa aming buhay, muli kaming babangon at ititindig at maninindigan sa lahat ng katotohanan ng sinasabi ng Biblia na kami ay may buhay na walang hanggan na kami po ay mga anak mo at kami po ay patuloy na mamumuhay ng may kasaganaan sa lupang habang kami nabubuhay. Lord, walang sino mang kahirapan ang magpapahirap sa amin sapagkat ikaw ang nangako that we will have life and have it to the fullness, in abundance. It overflows even, Lord. Kaya Panginoon, ito po yung buhay na aming hinihintay. Kaya naman, Lord, turuan mo kami na patuloy pong magtiwala sa iyo at maniwala sa lahat ng sinasabi mo in the Bible. Because we have what the Bible says we have. We have eternal life. We have the mind of Christ. We have the love of God. We have the fruit of the Holy Spirit. And we have at least 1 charismatic gift na binigay mo sa amin. Panginoon,
Salamat po sa pagpapaalala mo sa amin. At patuloy po, Ama, na maingat namin binabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng mga bagay na ito. And we will use it all for your glory alone. This is our prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge, everybody? Renew your mind and agree with God. Do you agree with God? Do you believe that giving is the way of blessing? Magbigay po tayo sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Ay, may sobre na po. Na-bless po ba tayo sa ating napakinggan? Gusto ko lang po i-share, by the grace of God po sa buhay po, di lang po sa buhay ko, sa buhay na rin po ng pamilya namin po. Naka-proud lang po na si nanay tsaka kay daddy na yung dalawa ko pong kapatid, degree holder na po. And then, inaangkin nyo na po, and by July po, degree holder na din po ako. Sobrang naka-proud lang po na di naman po ganun kadali magpaaral, lalo na po 3 po kaming magkakapatid. Sobrang naka-proud lang po sa kanila na by the grace of God po, natustusan po yung mga pangangailangan namin sa pag-aaral. Yun po. Sabi nga po, for your labor in the Lord will never be in vain. Panalangin po natin yung ating kaloob po. Ang aming Diyos na mapagbigay at mapagpala. Lumalapit po kami sa iyo ng may pusong nagpapasalamat. Salamat po sa bagong araw, sa lakas. Sa gitna po ng kakulangan, di mo po kami pinabayaan. Sa gitna po ng tagumpay, ikaw po ang aming kalakasan. Lord, turuan mo po kaming magbigay ng may kagalakan. Hindi po dahil sobra kami, kundi dahil alam po namin ang aming tunay na tagapagbigay. Ikaw po ang aming tunay na tagapagbigay. Sa bawat piso, sa bawat tulong, paglilingkod po namin sa iyo, naway maging mabangong handog po ito sa iyong harapan. Dinadalangin po namin ang may mga negosyo. Basbasan mo po ang aming mga kamay at isip ng sa gayon, ang aming blessing ay nag-uumapaw, hindi lamang po para sa amin, kundi para sa aming kapwa. Para po sa mga estudyante nagsusumikap, bigyan mo po sila ng talino, tiyaga at pag-unawang mula po sa iyo. Sa mga may trabaho, biyayaan mo po sila ng karunungan at kasipagan. At sa mga naghahanap pa po ng kabuhayan, Lord, patatagin mo po ang kanilang loob, palitan mo po ng pag-asa ang pagod. At bigyan mo po sila ng bukas palad na kahit po wala pa, ay marunong na maghandog sa iyo. Lord, sa iyo po nagmula ang lahat. Salamat po sa blessing na hindi nauubos, sa biyaya pong sapat na at higit pa sa araw-araw. Naway ang aming pagbibigay ay maging patunay na ikaw po ang aming yaman at ikaw po ang aming layunin. Yun lamang po. In Jesus' name we pray. Amen. Magbigay po tayo. And thank you for your generosity and faithful giving to the Lord.